Nakakapag-aral po tayo, nagpapaalalahanan po tayo. Siyempre, kung tayo nagtitipon, ganun po ang ginagawa natin, lalago po tayo lahat sa pananampalataya. Basta tayo nagtitipon, nagpapalakasan tayo. Pero pag tayo nagtitipon, nag-ano tayo, yung dinidiscourage natin isa't isa, ay mukhang walang kwenta yung pagtitipon. Walang kabuluhan po yun. Kaya nakakasama pa. Pag nagtitipon tapos dinidiscourage natin yung isa't isa. Sabi kayo'y magpalakasan, sabing ganon. Kayo'y magturuan. Kaya ganun kahalaga po yung pagsasama-sama. Diba, lagi ko nga sinasabi, basta tayo nagsasama-sama, para tayong uling na nagbabaga. Tapos pagpapaypayan pang ganon, di ba? Na mga awit, papuri, mga panalangin, lalo pang magbabaga yan. Lumalagitik pa nga yan eh. O, di ba? Umaapoy talaga. Pero pagka inihiwalay mo yung baga sa kapwa-baga, mamamatay. Kaya pagka talagang hindi tayo, dadalo sa mga gawain, sasabihin lang natin, basta ako, pastor, okay lang ako. Kahit hindi ako nag-church. Ay, nako, mga kapatid. Mukhang yun, mukhang hindi makatotohanan yun. Bakit ba naman sasabihin ng Panginoon o ng salita ng Diyos, huwag niyong kakaligtaan ng pagtitipon? Ba't naman sasabihin niyo ng sumulat kung iyon ay hindi nakakabuti sa atin? Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung talagang maging aktibo po tayo. Amen? Kasi pag aktibo tayo sa ating pananampalataya, alerto din po tayo. Lagi kang nakabantay na andyan yung masama, kasi aali-aligid. Pero pag hindi ka aktibo, siyempre hindi ka alert. Kaya yung masama, mayroong pagkakataon. Siyempre, andyan ang tutuksuhin ka na, minsan yung mga nasa paligid mo, dadalhin ka. Kaya yung atin pong pag-aaralan sa araw pong ito, Pero wait lang, bago po ang lahat, welcome natin si Kenneth at saka si Joy. Ayan, si Joy. Mga pinsan yata ni Ren. Ayan. Congratulations, Ren. Dati si Ren, yan eh. Masakit sa ulo yan eh. Hindi, joke lang. Pero ngayon, mabait na. Napakabait na ni Ren. Sana magpatuloy ka rin. Tsaka siya po yung gumawa ngayon ng yung lagayan ng tithes and offering. Kaya mukhang magtatides na rin siya. Praise the Lord. So, sino pa po yung, ayan sila, Sister Karen, ayan, Tsaka yung anak niya, nakasama natin ulit. Sister Karen, welcome. Actually, Sister Karen, chinachat ko yan. Sabi ko, Sister Karen, kumusta ka na? Di ba? Kaya, sabi niya, Pastor, wala po ako dito, nagliliwaliw. Sino? Si? Kiel? Kiel, Si Kiel po, ayan. Kiel, na-meet na ba kita? Ay, oo nga pala. Kaya pala. Welcome, Kiel, sa Jesus First Christian Ministries. Sana yung iyong girlfriend, ay madala mo dito. Hindi ba, yun po yung anak ni Ate Jocelyn. Okay, sige po, tayo dadako na sa atin pong patuloy din po na pagsamba natin sa ating Diyos at ito po yung ating pag-aaral, pakikinig. Tandaan natin, ang pagsamba sa Diyos ay hindi natatapos sa pag-awit, pagpupuri, di ba? Sa pagtaas ng kamay. Higit sa lahat, sa pakikinig po at pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil paano naman natin masusunod ang kalooban ng Diyos kung di natin alam yung kanyang mga salita. Dahil ang tunay na pagsamba, mga kapatid, ay hindi yung mga ritual lamang. Higit sa lahat, ay yung tayo po ay sumusunod sa Panginoon.
At syempre, naandyan yung mga salita niya, nagabay po natin para po makapamuhay tayo nang naaayon po doon sa kagustuhan at nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kasi po, siya po yung ating direksyon, ang Diyos. Sino po alin po ang gagamitin ng Diyos? Yung kanyang mga salita. Kasi parang po yung Biblia yung mapa. Para siyang mapa na kung saan ka man pupunta, susundan mo lang yung mapa. Tayo po, ang atin pong hinahangad, yung buhay na walang hanggan Anong gagawin natin? Para makarating tayo doon, susundan natin yung mapa, mga kapatid. At yun po yung kanyang mga salita. Kaya kung tayo po ay namumuhay doon, sa kanyang mga salita, ay lumalakad tayo. Tapos, ating nilalakaran yung daan ng ating Panginoon patungo sa Kanya. Tandaan natin, sabi ng Biblia, makipot ang daan patungo sa buhay. Pero malapad naman ang daan patungo sa kapahamakan. At marami po ang dumadaan doon. Pero doon sa makipot, kokonti lang. Sabi naman po nung minsan na Bible study ko na matanda, bakit naman ako makikipagsiksikan sa makipot? Doon na lang ako sa malapad. Di ba? Siyempre, filosofiya po lang yun. Pero ang gusto ng Panginoon, doon tayo sa makipot. Kasi hindi talaga madaling sumunod sa Panginoon. Ang dami nating Ang daming alibay. Maraming hadlang, Maraming pagsubok. May tukso. Tama-tama. Ito mga kapatid, sa ating pag-aaralan po sa araw na ito. Ayan. Pinamagatan po natin na tukso at tagumpay. Di ba? Mukhang timing na timing Alam nyo yung tukso, nasa paligid lang natin yan palagi. Minsan pa nga, nasa tabi lang natin titingnan mo yung sarili. Diba? Kaya ito po yung ating tatalakayin sa araw na ito. Yung tukso po at tagumpay. Nito pong mga nakaraang ilang linggo ay nahantad o nalantad at nabunyag po sa atin ang mga katiwaliang ginawa ng ilang natukoy na nadawit dito. Di ba? Hanggang ngayon nga puro investigasyon na lang Sabi mo ganon. At kung papakinggan natin ang mga pangangatwiran ng iba sa kanila, ay makikita natin ang tunay na dahilan na nagdala sa kanila sa mga masamang gawain. Alam niyo po, napakasama po talaga ng ating bansa talaga ngayon. Lalo-lalo na po sa corruption. Parang parang pinaglalaruan na lang nila. Yung atin pong bansa. Kaya po pala sabing gano'n, kapag ka po yung masama yung namumuno, yung pong mga mamamayan, nalulungkot. Diba? Pero pag matuwid naman, nagdurusa yung mamamayan. Pag matuwid naman, nagsasaya yung mga mamamayan, di ba? Kaya lang, ito po yung nangyayari ngayon. Sabi diyan, mga pangangatwirang tulad ng, sabi kan dyan, at kung papakinggan natin ang mga pangangatwiran ng iba sa kanila, ay makita natin ang tunay na dahilan na nagdala sa kanila sa mga masasamang gawain. Mga pangangatwirang tulad ng ginigipit po kasi kami. Nais naming lumaban ng parehas, ngunit iyon na ang umiiral na kalakaran. Di ba? Minsan ganun ang Sabi dyan, at marami pang katulad nito. Mayroon pong simpleng pangungusap para dito. Natukso po kami. Iniiba lang yung term. Pero yun po ay mga natukso. Bakit? Bakit natukso? Nagpadala sila saan? Sa tukso. Ano yung ginagamit ng dyablo
para matukso sila? Pera. Pera. Kaya sabi po di ba ng Biblia, yung pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po yung salapi ang ugat ng kasamaan. Mali po yun. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya pagka talagang mas iniibig ng tao yung pera kaysa sa Diyos, ay talagang maliligaw po yung tao. Mga kapatid. At yan po yung nangyayari sa atin. At ganito po yung nangyayari sa marami, maging sa atin ang mga naturingan ng Kristiyano. Sa katunayan, maging ang mga tinuturing na bayani sa Biblia. Natukso po sila. Nadala din po sila. Kung sino halimbawa natin? Ha? O doon muna sa Old Testament. Si David. Di ba? Na naggegera yung kanyang mga nasasakupan, imbis na naroon siya sa gera, ay naandun siya sa kanyang kaharian at naandun sa taas hanggang makita niya sino? Si Bathsheba. Na nagte-take a bath. Oh. Sino pa? Si Samson, 'di ba? Napakalakas nun, 'di ba? Pero saan po siya nagkasala? Sa babae rin, 'di ba? Natukso siya. Ang lakas-lakas niya, pero hindi niya kayang paglabanan yung kanyang laman. Kaya niyang labanan yung lahat ng mga kaaway niya. Nadadaig niya, natatalo niya lahat. Ang hindi niya lang nakaya ay yung kanyang pagnanasa. Napatukso siya. Ang dami po sa Biblia. Sino pa? Yung pinakamarami? Hindi lang. Si Solomon. Di ba? Pero pag binasa niyo po yung mga sulat ni Solomon, sabi niya, enjoy life with your wife. Hindi wives. Bagaman marami siyang naging asawa. Ang sabi niya lang, enjoy life with your wife. Kaya nga, pagkasama ko si Ate Sinyo, enjoy kami. Diba? Kasi yung asawa lang, nag-iisa. Ang dami, hindi. Kailangan marami para enjoy. Mali. Hindi enjoyment yun. Ano yun? Ha? Kamunduhan yun. Lust of the flesh yun, mga kapatid. So marami po, na mga sinasabi ng salita ng Diyos na dahil po sa tukso, kahit na sila'y may pananampalataya, kahit na sila ay nakakilala sa Diyos, kahit nga sila'y mga lingkod ng Diyos, ay nadadaig sila o nagpadaig sila. Kaninong kasalanan yon? Ha? Pag tayo natukso, kaninong kasalanan? Sa atin. Yung iba sinisisi yung kung sino-sino. Pastor, kasi si ganito, si ganyan. Parang si, sila Eva at Adan. Nung tinukso si, Eva, kasi putong ahas Tapos yung sinabi naman ng Panginoon, Adan, bakit naman? Kasi putong babae na binigyan nyo sa akin. Binigyan ako ng Diba? Yung parang, minsan sinisisi natin yung iba. Pero actually, ang lagi po, na dapat sisihin ay tayo. Yung sarili natin. Kaya alam niyo po, ang Panginoon, ang utos niya, di ba, ang turo niya ganito, di ba? Ang sino mang ibig sumunod sa akin, di ba? Kakalimutan mo sarili mo, papasanin mo, krus mo, tapos susunod tayo sa Kanya. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, hindi yan yung basta't yung, sabi nila, mas basta na nampalataya ka na, ay hindi po. Yun po yung simula. Kung naligtas na tayo, dapat gagawin natin ngayon yung mga
turo ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Kaya napakahalaga po. Wala namang ibang tayong panlaban sa tukso, maliban saan? Yung turo, yung mga aral, yung salita. Kaya nga po pinag-aaralan natin. Ano? Lahat po tayo. Ano? Walang exempted. Amen? Oh. Kaya sabi diyan, ilan sa kanila, nabasa natin to, no? So babasahin po natin to, mga kapatid. Ano? Ilan sa kanila ay mga nahulog din sa tukso na siyang nagbigay dungi sa kanilang pangalan, kung di man nagpahamak sa kanila ng tuluyan. O gaya ni, sa New Testament, ni Judas, si Ananias at si Sapphira. O, di ba? Sapphira din yon. Sapphira din yon. O, di ba? Sino pa? Si Dimas. Sabi ni Apostol Pablo, iniwan na ako ni Dimas sapagkat minahal niya ang sanlibutan ito. Nagpunta na siya doon sa Tesalonica. Samantalang parang isa ring apostol yung si Dimas eh. Ano? Dahil kasama po lagi yun ni Apostol Pablo. Po. Pero kita nyo, di ba? Lumayo. Apostol na kasama niya. Samantalang kayo, ang kasama nyo lang yung mga pastor, yung mga elder. Samantalang noon, yung si Apostol Pablo, nakakita nyo, pag gumawa ng kababalaghan yun, mga kapatid, tila yung panyo pa lang. Di ba? Gumagaling na. Kaya mga kapatid, ano po? Sabi diyan, at kung hindi man tayo magiging handa rito at pag-iisipang maigi ang mga ginagawa natin at mga kinakaharap natin sa buhay, ay maaari tayong madaig ng mga tukso sa buhay na karaniwang nalalaman na lamang kapag nahulog na sila sa pagkakasala. Sana hindi ko lang ginawa iyon. Nakasing kahulugan din ng sana hindi ako nagpadala sa tukso. Hindi naman po dapat katakutan ng tukso. Ang kailangan lamang na alam natin kung paanong tutugon sa bawat tuksong kinakaharap natin. Ayan, ano? So magbabasa tayo ngayon. Sabi sa James, ayan, babasahin po natin ng sabay-sabay. Ano po? Yung pinakamalakas, 1, 2, 3. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatatangay sa kanilang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Pag lumala na. Diba? Pag lumala na. Siyempre, nanatili ka na doon sa kasalanan, nagpatuloy ka na doon sa kasalanan. Kasi napadala ka na eh. Ano? Naalipin ka na uli ng kasalanan. Siyempre, anong magiging bunga nun? Kapahamakan. Kahit sabihin tayo pa ay nakay Kristo. Dahil lagi natin tandaan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po, kinakailangan na mag-ingat po tayong lahat. Ay napakarami po. Ano? Tingnan niyo po, sabi po ni Apostol James, huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Bakit? Alam niyo ba na pagka tayo po ay may mga pagsubok, mas malaki po ang pagkakataon na tayo po ay matukso. Bakit? Pag hindi mo na kaya pag gusto mo nang gawin yung mga
gusto mo hindi sa kaparaanan ng Diyos. Dahil hindi mo na siya matiis, hindi mo na siya mapaglabanan, lalo na yung pagsubok, minsan kung ano-ano yung naiisip natin. Kaya magbantay tayo, sabing ganun. Ang diablong kaaway natin ay aligid. Maatungal na palang leon. Ay, aso pala yun. Diba? Tapos humahanap siya ng masisila. O syempre, lalo na pagka, yung depressed ka dahil doon sa mga pinagdadaanan mo. Diba? Nahihirapan ka na. Dahil doon sa mga pinagdadaanan mo. Diba? Syempre, teka, pagkakataon ko na to, sasabihin ng masama. Ano i-inject niya? Tapos hihingi ka ng advice doon sa mga walang pananampalataya, doon sa iyong kaibigan. Sasabihin sa iyo, mag-inom na lang tayo. Di ba? Kung ano-ano na isasabihin, mawawala din yan. Basta ganito gawin natin. Sino tumutukso ngayon sa iyo? Di ba? Nasa paligid mo lang. Kaya kinakailangan talagang magbantay. Anong gagawin natin para pagtagumpayan yon? Ito po, kailangan po natin i-apply. Mga kapatid, ano po ngayon mga kapatid? Sabi diyan, yung dapat nating malaman tungkol sa tukso upang makapanagumpay laban dito. Unang-una po, sabi po, ang pagpapadaig sa tukso ay nagdudulot ng kapahamakan. Magdudulot po yan ng kapahamakan. Bakit? Kasi sabing ganon, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Kaya pag lumala, sabi, ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At siyempre, pag lumala at ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan. So nagdadala talaga siya ng kapahamakan. Nagdadala talaga siya ng kamatayan. Pag tayo nagpapadaig sa tukso, mga kapatid. Tingnan niyo po, pinagbangga po ni Santiago ang pagsubok at tukso dahil magkaibang resulta nito sa buhay. Pinagbangga niya lang. Ang pagsubok na napanagumpayan ay nagbubunga ng gantimpalang buhay. Habang ang tuksong nakapanaig naman ay nagbubulit sa kamatayan dahil sa kasalanan. Para siyang magkaparehas pero magkaiba ng layunin. Yung pagsubok para ikay patibayin. Samantalang yung tukso para ikay pabagsakin. Diba? Magkaiba siya sa layunin. Pero pagka ating tiningnan, parang magkamukha lang. Kasi lagi siyang ginagamit. Parang interchangeably ginagamit siya. Pagsubok, tukso, pagsubok. Di ba? Parang ganun po. Nababasa natin. Pero magkaiba po ng layunin niyan. Ayon po sa salita ng Diyos. Bagamat magkamukhang maituturing ang pagsubok at tukso sa anyong panlabas nito, sila'y magkaiba naman sa resulta at bithiin nito. Sapagkat ang pagsubok ay nagpapatatag na siyang sumusukat sa ating katapatan. Oo nga naman. Doon nga nagkakaalaman kung tayo tapat pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Ano pa po? Sabi diyan, habang ang tukso naman na pumupukaw sa ating laman ay nagdadala sa kapahamakan. Dahil dito ay kailangan matukoy ng isang tao kung ang mga bagay na kinakaharap niya ay pagsubok o tuksong may tuturing. Dahil magkaiba ang tugon na dapat gawin sa dalawang ito. Ang pagsubok kung walang paraan upang maibsan ay kailangang tiisin.
mga kapatid. Kailangang tiisin talaga. Yung mga pagsubok. Sabi naman diyan, habang ang tukso sa anumang anyo nito sa buhay ay dapat nila layuan. Sino daw lalayo? Tayo. Kaya mali po yung kanta na, tukso, layuan mo ko. Hindi po totoo yun. Alam niyo po ba na habang buhay tayo, naandyan ang tukso? Habang buhay tayo. Tapos dinadaya tayo nung kanta ni Eva. Eva pa naman ang pangalan, tukso, layuan mo ako. Di ba? Ay, naku mga kapatid, hindi po lalayo ang tukso. Kahit ano pong gawin natin. Para mawala lang yan, wala na tayo. Mga kapatid, nasa paligid lang natin yan. At saan tayo magpunta? Pag hindi ka magiging matatak, ano po? Amen? May natutunan na po ba tayo? Sabi po dyan, malimit ang pagsubok ay sinasakyan ng tukso. Yung pagsubok, sinasakyan niya ng tukso. Pinagamit niya. Kaya di ba pagka yung hindi mo na kaya, tapos andyan na yung masama, andyan na yung demonyo, ganito na lang gawin mo. Huwag kang maniwala sa Diyos mo. Hindi totoo yun. Kita mo, ganyan ka pa rin. Mga kapatid. Hindi na totoo yun. Kaya huwag ka naman ng palataya. Hanggang ngayon, ayan ka pa rin. Ganyan ka pa rin. Ito ka pa rin. Diba? Ikaw naman. Yan niya mga kapatid. Parang ganito lang. Totoo ba na pagka kinain yung bunga na yan, mamamatay kayo? Hindi. Hindi kayo mamamatay. Magiging katulad pa nga kayo ng Diyos . Parang ganun lang po lagi yan mga kapatid. Kaya pag may pinagdadaanan tayo, mag-iingat tayo. Lalo na doon sa mga naririnig natin. Minsan, minsan yung damdamin natin . Minsan yung iisip natin. Minsan yung katabi mo, yung gano'n. yung nasa paligid mo. Diba? Magsasalita ng ganito, ganire, ganyan. Ay, wala nang pag-asa yan. Ano na lang? Mag-ano ka na lang? Magbikti ka na lang. Lalo ka na di-discourage ngayon, di ba? Hindi, meron po talagang ganun. Samantalang ang sabi ng Biblia, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pananampalataya. At nagtatagumpay sila sa sanlibutan, dahil sa pananampalataya nila sa anak ng Diyos. Siyempre, ang ina-assume natin, yung mga mananampalataya, sumusunod talaga tayo. Sumusunod tayo sa Panginoon. Ay magtatagumpay ka. Pero pagka hindi mo ginagawa kung ano yun, tinuturo, pinag-aaralan natin ngayon, di ba? Hindi mo yun mararanasan. Yung tagumpay na yun. Minsan, lagi kang parang lungangi. Di ba? Yung talunan. Kaya malipit po yung pagsubok ay sinasakyan ng tukso. Kaya na ituturing na halos magkamukha lamang yung pagsubok at tukso. Yan, introduction pa lang tayo. Sabi dyan, ano yung tukso? Ang tukso ay anumang bagay o nararanasan na umaakit sa tao upang gawin ng isang bagay na magbubunsod sa pagkakasala. Ay talagang anuhin ka, Pupus ka. Gawin mo yan. Pupus ka talaga. Ikaw naman, siyempre, lalo na pag magpapadala ka dun sa pagnanasa mo,
dun sa laman mo, di ba? Kaya, pumapasok. Pero pagka halimbawa, alam mo na kasing ano yan, tukso, anong dapat mong gawin? Lumayo. Makikita po natin yan mga kapatid. Karaniwan itong nakasakay sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Nahuhulog sa pagkakasala ang tao sa pamamagitan ng tukso kapag napatangay siya sa masamang pagnanasa ng kanyang laman. Mga kapatid. Kaya pala ang kalaban natin talaga, minsan ay sarili natin. Kaya kinakailangan patayin natin yung ating sarili. Ba, hindi yung magsasaksak tayong ganun. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo na, I die daily. Yung namamatay ako araw-araw. Pinapatay niya yung kanyang sarili. Kaya nga sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo sa krus. Sabi niya ganun. At kung akong may buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kundi si Kristo na. At ang kinabubuhay ko ngayon, ay nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Sabing gano'n. Ibig sabihin, kinakailangan talaga na itong sarili natin, patayin mo. Patayin natin, mga kapatid. Kailangan nating tanggihan. Amen? Kapag kami sinasabi yung sarili natin na, gawin mo to. Gawin mo yan. Sige. Masarap yan. Diba? Anong gagawin mo? Tatanggihan mo. Lalo na kapag ito'y magdadala sa atin sa kapahamakan. Tayo ang tatanggi. Nung inalok ko po, di ba, ng diablo si Eva, hindi niya tinanggihan Hoy, Satanas, sabi ng Diyos, bawal yang kainin. Tapos, umalis ka. Dapat ganon. Alam niyo, ang Panginoong Yesus, ganun Lumayas ka, Satanas! Nabasa nyo na yun? Tanging ang Diyos mo lamang yung sasambahin at paglilingkuran. Dapat ganon. Palayasin mo. Hindi yung tinatawag ka tapos lalapit ka naman. Kaya pala nung tinawag si Eva, di ba? Eva. Ano kaya yun? Diba? Saan kaya yun? Mga kapatid, nauulog sa pagkakasala ang tao sa pamamagitan ng tukso kapag napatangay siya sa masamang pagnanasa ng kanyang laman. Ano po yung mithiin ng tukso? Ang pagsubok ay pinapahintulot ng Diyos ayon sa ating kakayanan. Yung pagsubok po ang pinapahintulot ng Diyos ayon sa ating kakayanan. Ang pagsubok ay nagiging tukso kapag ito ay inayunan at hindi pinanagumpayan. Sabi pa diyan, sa gayon, ang pagsubok ay nauwi sa tukso. Mismo ang nagdadala ng kabiguang managumpay. Tingnan mo, babasa po tayo. Sabi ng salita ng Diyos. O basa. 1, 2, 3. Nang nangyayaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at sinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong manghuling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal.
wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ayan, banlinaw po mga kapatid. Na kung tayo man po ay dumadaan sa mga pagsubok, ay hindi tayo padadaanin ng Diyos sa hindi natin makakaya. Kaya natin yan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasama natin ang Diyos eh. Kaya natin yan mga kapatid. Kaya natin yan. Walang hindi makakaya. Basta ang Diyos ang Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Basta't ang kasama natin ang Diyos ha. Sa lahat ng ating ginagawa. At pagka iba isinasama mo, ay baka yung nagsasama mo, yung sumasama sa'yo, magtutulak sa'yo. Pero pag ang Diyos ang kasama natin mga kapatid, palagi, imposible po, na tayo po ay madaig ng pagsubok. At lalong higit, yung tayo madaig ng tukso. Kaya ang sabi ng Biblia, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Actually, yung sinasabi po dyan ni Pablo, yan po yung naranasan ng mga Israelites na mga pagsubok. Lalo na nung sila'y nailabas na sa Egypt. Diba? Ang dami nilang pinagdaanan doon. Lakad sila sa disyerto, tapos nandun yung nakaranas sila ng hirap, ng gutom, naandyan yung talagang nagreklamo ngayon sila. Nagrereklamo sila, dahil ang kinakain nila palagi doon, yung binigay ng Diyos, yung mana, yung manang tinapay. Tapos sabi na Moises, wala na ba kami bang makakain dito? Baka pwede naman bigyan mo kami ng karni naman. Tapos nung nagpadala ang Panginoon ng mga pugo, mga pugo nun, baka sinilaki ng manok. Hanggang sa nagsawa pa na sila, nagreklamo na naman sila mga kapatid. Alam niyo po yung buhay ng Israel noon, kung ating dadalhin ngayon, parang yung buhay natin. Na minsan dadaan tayo doon sa disyerto. Parang tuyong-tuyo. Mga kapatid. Tapos, ang dami pang mga yung mga talagang challenge doon sa disyerto na pinagdaanan nila sa buhay. Siyempre, pagsubok yun Disiplina ng Diyos sa kanila yun kung hanggang saan sila mananampalataya. Kaya po binanggit ni ni Apostol Pablo, sabi, ang lahat ng mga nangyaring yun ay babala sa atin upang wag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Tapos ang sabi, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa atin. Sa iba. At sinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Ito, nag-aaral tayo ngayon, di ba? Tinuturuan tayo. Ito po, itong ating binabasa. Yung mga nangyari sa kanila noon. Tapos, dumadaan tayo ngayon. Ang sabi ni Pablo, mag-ingat ang sino mong nag-aakalang siya'y nakatayo. Sabi nga nun, at baka siya mabuhal. Yung pala, ka na. Nadadala ka na. Akala mo lang, hindi pa. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat. Baka akala nyo, nakatayo kayo. Yung pala, nakabuwal na. Nakahapay na. Sabing ganun. Kaya, sabi niyang ganyan, wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng lahat ng piruin mo yun. Mas masarap nang may pagsubok
na kasama ang Diyos. Kaysa naman, puro ka pagsubok, wala kang Diyos. Ang daming ganun eh. Mga kapatid, tanong po mga kapatid, kailangan ba natin ng pagsubok? Yung iba, ayoko na pastor, sawan-sawa na nga ako eh. Di ba? Minsan, alam nyo, pang-balance ng Diyos yun. Alam nyo, pag palaging masarap tayo ang buhay natin, naku, maniwala kayo mga kapatid, baka wala na kayo dito. Opo. Kaya kung minsan, inaalaw ng Diyos yun. Kasi, ang lakas mo lang sumigaw pagka kay ano, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Thank you, Lord. Ang daming laman ng bulsa mo. Eh, paano kung wala na? Ano? Nakahawak ka nga sa bulsa. Diba? Lord, ayoko na, Lord. Wala na ako. O, di ba yung ganon? Nagre-reklamo ka na. Umatin ka pa nun. Sa susunod, ayoko na talaga. Kaya pang balance ng Lord yun, mga kapatid. Minsan, para lang tayo tumino, kailangan mangyari po iyon sa atin. Bakit, pastor? Hindi ba kami matino? Ewan ko sa inyo. Naaayos lang tayo, no, sa ating pananampalataya pag nakakaranas tayo nung ganung katindi na pagsubok. Dahil kung hindi gagawin ng Diyos yun, hindi ka lalago. Lumalago lang tayo sa mahirap, hindi sa madali. Mga kapatid. Di ba? Sabi nga, no pain. O, kita nyo, alam nyo. Kaya lang yung iba, hindi nila inaano yung ano nun, ibig sabihin. Hindi kinukuha yung talagang, ano nun, laman. Basta't naghirap ka, meron kang mapapakinabang dyan. O, halimbawa, itong gwapo na to, nasa harapan natin. Si Kit, di ba? Nagsakripisyo siyang mag-aral. Halimbawa, siyempre, sakripisyo mag-aral eh. Hindi madali. Di ba? Pero pag siya'y nagtiis, di ba may pakinabang? Tan-tatan, tan-tatan, tatan, tan-tan. O, di ba? Maglalakad ka ngayon. Bakit? Ano ka eh? Nagsakripisyo ka. Di may pakinabang. Madali natin sa pananampalataya. Di ba? Magtiis tayo. Dahil kapag tayo'y magtiis sa buhay na ito, ano sabi ng Panginoon? Maghahari naman tayong kasama ng Kristo. Amen? Pero pag hindi natin binabata, konting tapik lang. Diba? Pero parang pag talagang inano ka, yung tinapak ng Panginoon ng mas matindi, doon nagkakaalaman, mga kapatid. Yung ating katapatan sa pananampalataya. 11:30 pa, meron pa. Sunod, sabi dyan, ano yung mitiin ng tukso? Ang pagsubok ay, ang tukso, ang kinababagsakan ng mga labis naman na umiibig at nauhumaling sa sanlibutan. Tingnan nyo po. Basahin nating mabuti ito. 1, 2, 3. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, ang mga pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan.
Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Oh. Ay matutukso tayo pagka nga naman dyan tayo mag-focus sa mga bagay ng sanlibutan. Yung mga pagnanasa ng mata, pagnanasa ng laman, mga kapalaluan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala lahat yan. Tandaan natin mga kapatid. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. Kung meron tayong ganito, ganyan, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. Sino yung dapat natin ipagmalaki? Ang Diyos. Sabi nga, kung tayo magmamalaki, ang Diyos ang ating pagmalaki. Kung tayo magmamapuri, ang Diyos ang ating ipagmapuri. Hindi ang mga bagay na yan. At pagka tayo po, ay naalipinan yan, di ba? Yung mga bagay na yan. Naku, po? Ay siguradong mapapalayo po tayo. Bigay po tayo ng halimbawa ng mga halimbawa, yung mga pagnanasa ng mata. Ano ba mga halimbawa? Material things, ano pa? Minsan kasi yung iba pagka nakakita ng sa kapitbahay, yung nakabili ng TV yung kapitbahay na 50 inches, sabihin niya, bibili ako niya 100 inches. Tapos namumroblema ako, paano ipasok sa bahay ngayon? Saan mo ilalagay? Diba? Tapos ihayabangan mo yung kapitbahay mo, 50 ka lang, 100 ako. Sasabihin mong ganon. Diba? Nadadala ka na ng mga bagay na sanlibutan. Ay, yung pita ng mata. Ano pa? Ay, ito po, yung katulad ng pornografiya. Mas lalo na yan. Pita ng mata yan, lalong pita pa ng laman niya. Mga kapatid, talagang aakayin po tayo niyan, sa kapahamakan. Kaya pag tayo po ay naalipinan yan, huwag sabihin natin na tayo'y nag-church o tayo ay naglilingkod sa Diyos, kung tayo po ay alipin ng mga ganyan, ay dadalhin po tayo niyan sa kapahamakan, mga kapatid. Yan pa naman ang bilis-bilis na diba? Yung sa Facebook, sa YouTube, kung saan-saan pa. Kaya anuhin po natin. Yung bantayan po natin yung ating mga mata, yung ating mga isip, pagdating sa mga ganyan. Amen po mga kapatid. Kinakailangan maging po tayo. Yung maging totoo po tayo. Sapagkat binibigyan lang natin ng halimbawa, yung pong ating tinatalakay. Ano pa po? Ayan, ano yung mithi ng tukso? Ang mga namumuhay lamang sa laman ang maipapahamak ng tukso. Sige, bilisan natin. So kaya natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Hindi ka naman nagkakasala kung meron kang pagnanasa.
nagkakasala ka pag nagpatangay ka. Doon sa iyong pagnanasa sa mga bagay. Mga kapatid. Hindi yun naman masamang tumingin. Pero ang sabi po ng Panginoon, ang sino mang tumingin sa isang babae o lalaki nang may masamang pagnanasa ay nagkasala ng pangalo niya. Kakaiba, di ba? Sabi ng Panginoon, di ba sabi, huwag kang mangangalunya. Pero ang sino mang tumingin ng may masamang pagnanasa sa isang babae o lalaki ay nagkakasala na ng pangangalunya. Mga kapatid. Ngayon, paano nababago yun? Siyempre, babaguhin natin yung ating isip. Iaalay natin yung ating sarili. Hindi tayo aayon sa takbo ng sanlibutan. Ito ba yun po yung turo ni Apostol Pablo? Lagi po natin naririnig yun. Mga kapatid. Ano pa po? Ayan. Bagaman magkamukha ang pagsubok at sa panlabas na nyo nito, sila naman ay magkaiba sa mithiin at layunin sa ating buhay. Ang pagsubok ay naglalayong tayo patatagin at palaguin sa pananampalataya. Ang tukso naman ay palaging naghahangad na pabagsakin ang mga dumaraan at nagdaranas ng pagsubok. Ang ating tugon sa bawat nangyayari sa ating buhay at ang resulta nito sa atin ang naghahayag kung tayo ba'y nasubok o nahulog sa tukso. Ang mga nasusubok at nananagumpay ay lumalago, habang ang mga napapatukso naman ay nahuhulog sa pagkakasala. O pangalawa, sabi diyan, ano po yung dapat nating malaman tungkol sa tukso upang tayo makapanagumpay po laban dito? Ang tukso ay dapat iwasan talaga at labanan. Tingnan niyo po. Sabi diyan, maaaring iwasan at labanan ng tukso, lalo na ng mga nakipag-isa na sa Panginoong Jesus. Yung wala pang Panginoon, ay talagang normal po yun. Yung wala pang pananampalataya, walang pagkakilala, hindi talaga tunay na nakipag-isa sa Panginoon. Ordinaryo lang po yung mga tukso, mga kamuha ng ganito, ganire, dahil ang tukso ay matutukoy sa anyo nito na may kagyat na pang-akit na gawin ang mali o pagkakasala. Magagawa din kaagad ang pasya na ito, layuan o kaya ay labanan kung hindi kaagad magagawa ang pag-iwas dito. Ito yung nararapat na tugon sa harap ng tukso sapagkat ang hindi pag-iwas at ang kawalan ng paglaban dito ay naglalagay sa atin sa panganib na mahulog sa patibong ng pagkakasala. Tingnan niyo po rito. Ano yung nararapat sa tugon ng tukso? Ito ay nararapat na iwasan kung magagawa ito kaagad. O, tingnan niyo po. Basahin po natin to. O, basa. 1, 2, 3. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. O, sino si Potiphar? Yung pinakapunong kawal nung Ehipto ni Paraon. Parang siya yung chief of staff, parang ganun. Parang chief of staff ni Paraon. Parang ganun. Kasi sabi, dumating ang panahon, pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sino po yung tinutukoy dito? Si Joseph. Si Joseph. Sinabi nito, sipingan mo ko. Sabing ganun. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi po magawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Hindi, mga kapatid? Talagang ginawa niya? Nilabanan niya, di ba? O nilayuan niya. Mga kapatid, kahit araw-araw pa sabing gano'n. Alam niyo po si Jose, napakagandang lalaki. O napakagwapo, matipuno, parang si lang. Hindi. Parang si... Opo, matipuno. Pagkain na natin, binasa natin yung Biblia.
Tapos, macho. Gwapo pa. Kaya natipuhan siya nung asawa ni Potiphar, mga kapatid. Pero mapapansin nyo, no? Sabi dyan, hindi niya pinansin, sabi. Ba't na? Sabi nga, hindi niya pinansin ni Jose ang babae. Kahit araw-araw itong nakikiusap sa kanya. Piruin mo yun. Talagang siya, no? Ano masasabi natin kay Jose? Faithful. Pwede pa tayong maging tapat. O patapat-tapat. Yung bang Kristiyano ay kailangang maging tapat? Itinuturo ba yung katapatan sa atin? Mga kapatid, kailangan po. Ang susunod, sabi diyan, layuan ang tukso. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala ro ng ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinabnot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan muna ako, patakbo siyang lumabas. Ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Anong ginawa niya? Tumakbo. Palayo, ha? Tumakbo siya palayo. At alam nyo, naiwan yung kanyang balabal, di ba? Ayun, nung dumating si Potiphar, sinabi ng babae na gusto siyang gasain ni Jose. Binaliktad niyang kwento. Kaya anong niya kay Jose? Pinakulong. Binasa niyo po yung Genesis. Tapos doon sa kulungan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ginawa rin siyang katiwala. Kapag tapat po tayo sa Diyos, pag sumusunod tayo sa Kanya, siguradong ang Diyos hindi Kanya pababayaan. Hanggang saan nangyari? Ginawa siyang gobernador ng Ehipto. Tama hindi? Opo, pag binasa natin yung kwento, mga kapatid. Kaya kung tayo po, ay may mga pinagdadaanan, easy lang. Tiis-tiis lang. Magpakatatag tayo, mga kapatid. Pero pagka merong dumadating na katulad nito, anong gagawin? Lumayo. Tumakbo. Palayo, ha? Palayo. Laging palayo. Dahil pagka tumakbo ka, tapos tumatakbo ka pa, patalikod ka. Hindi papalik din. Mga kapatid, ano pa po? Ano sabi dyan? Ano yung nararapat na tugon sa tukso? Ito'y dapat na labanan kung hindi ka agad magagawang iwasan. So, kailangan labanan. Tingnan nyo po. Ito po. Ayan. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. O diba? Tinutukso siya. Siyempre, gutom na gutom siya. Pwede niya namang gawin yun Kling! Biging tinapay yung bato. Diba? Ano sagot ng Panginoong Yesus? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Nilalabanan niya, di ba? Ano pinalalaban? Salita ng Diyos. Kaya mahirap yung wala tayong alam sa salita ng Diyos Madali tayong matukso. Kapag hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nakikipagtipon, di ba? Ito lang man tayo tatatag, titibay, matututo Kaya tinan nyo, madalas, yung mga hindi umaattend, pagka tumatagal na, makita mo, worldly na. Sumasabay na sila dun sa sa mundo. Pero pagka tayo po, laging nagtitipon, nag-aaral, nagtuturuan. Tapos, talagang sinasa puso natin salita ng Diyos. Lalago po tayo, mga kapatid. Amen? Amen? Totoo po.
Matututo ka talaga. Dahil lagi po tayong nag-aaral. Anong sumunod? Sabi diyan, eto, labanan. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kita nyo na? Diba? Laging ano, no? Talagang salita ng Diyos. Ano? Antindi. Bili mo, sasabihin ka. Sasabihin sa'yo ng kapwa mo, ng katabi mo, o ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo. Magbigti ka na lang. Hindi totoo yan Diyos mo. Ay, yun po yung sabi di ba? Ano sabi sa Panginoong Hesus? Ano? Sabi sa Panginoong Hesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Di ba? Pagka tayo may pinagdadaanan, minsan pumapasok sa atin, di ba, yung ano, lalo na pagka napakabigat, parang gusto mo ng ano, magbikti. Totoo hindi. Sa iba. Pero may nangyayaring ganon. Kaya mayroong tinatawag na suicidal instinct. Lalo na pag may mga pinagdadaanan. Pero binray ka lang ng boyfriend mo o ng girlfriend mo. Diba? Nasa si Aaron? Piruhin mo yun. Ang daming mga kabataan ngayon, ganun, di ba? Pagka yung hindi lang, nakipaghiwalay lang yung yung boyfriend o yung girlfriend, lagi na nakatingin sa puno. Napakababaw nun, di ba? Pinuhin mo yun. Boyfriend ng girlfriend. Ang dami-daming boyfriend. Lalaki at babae. Ha? Tigasan mo puso mo. Antibayan mo. Ay, kantahin mo pa yung sinaktan mo ang puso ko. Ako ngayon naghihingalo. Di ba? Pinukpok mo na martilyo. Binuhusan ng asido. Antindi, ano? Mas buhay pa yun. Tapos nagpapadala tayo kaagad, nagpapadala kaagad yung iba doon sa kanilang emosyon. Tanda natin tayo nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa nararamdaman. Kaya pagka yung may nararamdaman ka na kaagad, sa sarili mo, tapos ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, laban yung nararamdaman mo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. O kaya yung sinasabi ng salita ng Diyos, laban doon sa nararamdaman mo. Di ba? Sino ngayon yung iyong papanigan doon? Siyempre, yung pananampalataya, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nga yung sabi, yung mga matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi doon sa pakiramdam. Kaya pag nadala ka ng pakiramdam mo, di ba? Di-depress ka na, nahihirapan ka, o nai-stress ka, yung ganon. Samantalang ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Kaya mga youth, huwag kayo papadala, mga youth. Yung iba, hindi lang sinagot nung nila, umalis na sa church eh. Ayoko doon sa church na yun. Yung aking doon, hindi man lang ako pinapansin. Di ba? Napakababaw, di ba? Kaya pala nagpupunta dito, no? Kaya pala nagpupunta dito.
Dahil lang kay Margaret. Di ba yung ganon? Mga kapatid, wag po ganon, Ano ba? Ito po, huling-huli na to. Ayan, para tapos na tayo. Oh. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanyang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Kita nyo, no? Oo nga naman, minsan ganyan yung panunukso ng dyablo din sa atin, eh. Daming ganyan. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpapatiripa ka at sasamba ka sa akin. O, di ba? Kaya yung mga sikat na singer, yung iba, binibigay nila yung kaluluwa nila, binebenta nila, basta sumikat lang. Sinasabi talaga nila yun. Alam nyo, kaya nang gawin ng dyablo yun, eh. Pag inialay mo yung buhay mo sa kanya, kayang gawin niya yun. Kaya kanyang payamanin. Kaya lang ang Diyos, alam nyo, tayo, hindi ganun ang ginagawa. Minsan, pinararanas tayo sa hirap. Sinusubok tayo. Pero ang dyablo, laging ang iaalok, gaganda buhay mo sa akin. Giginhawa ka. Basta't sa akin ka sumunod. Di ba? Ganun yung Kaya kita nyo, sabi rito, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpapatiripa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Diba? Dapat ganun. Dapat ganun sasabihin, lumayas ka! Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, siya lang aking paglilingkuran, susundin, kahit ano pa ang mangyari. Amen? Dapat ganun po tayo. Hindi yung magpapadala talaga kagad tayo sa kawawa ka naman. Akala ko ba anak ka ng Diyos? Kawawa ka naman. Akala ko ba mayaman si Papa God mo? Mga kapatid, totoo, naniniwala ba kayo sinasabi ko? Baka hindi. Totoo po to. Bakit? Kasi nararanasan ko. Nararanasan ko po. Sasabihin ng masama. Ikaw pa naman ang pastor dyan. Diba? Akala ko ba malakas ka kay Lord mo, pastor ka pa naman. Ako minsan nasasabihin, Pastor, pakipray mo naman ako kasi malakas ka kay Lord. Di-discourage ka ng masama. Pero dapat labanan natin. Amen? Ano sabi? Kaya sabi niya, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang dapat mong paglingkuran. O kita mo na, anong ginawa ng dyablo? Iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinagtingkuran. Iniwan uli siya, pero ganun uli. Tutuksoy na naman siya. Parang tayo lang yung mga kapatid. Andyan lang siya. Pag hindi niya tayo madali dito, madali dyan, aalis siya. Sa iba naman. Ganun po ang gagawin ng masama. Kaya mga kapatid, kaya nating pagtagumpayan ang tukso. Dahil meron tayong Panginoon. Na pagtagumpayan ng Panginoong Yesus, yung pagsubok at mga tukso. Baka sabihin nyo, ang Panginoon yun. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ay tao nung siya'y naandito. Katulad natin. Kung hindi siya tao na katulad natin, hindi siya tutuksohin ng dyablo. Hindi siya tutuksohin. Kaya siya tinukso, alam din ng dyablo na pwede siyang magkasala. Pero pinatunayan, na sa pamamagitan ng pagtitiis, ng ating Panginoong Yesus, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po at nawa po ay nakapagbigay ng aral, at
mensahe po sa ating buhay. Ano yung ating natalakay? Salamat po sa ating